So, kamusta po mga ka-Streetwise, no? So, yun na nga, mga kababayan. Ngayong araw po, pinanindigan na po talaga ni Congressman Ungab at saka ni Panot, ni Vic Rodriguez, yung kanilang katangahan at pinaabot na po talaga sa Supreme Court yung kanilang kalokohan. Regarding nga po dito sa 2025 budget na invalid daw po kasi daw po merong blanco. Okay. Actually, nakailang content na po ako dito eh. At malinaw naman po talaga yung explanation dito na yung pinapakita po nila na dokumento sa BICAM ay isa po itong draft. Yun nga lang, no, kapag kayo po talaga tanga, kayong mga DDS po kayo, hindi nyo po ito paniniwalaan kahit po na may mga ebidensya po tayo. Ang tanong dito, nakita nyo na ba yung dokumento ng buo? Ako, may kopya ako dito, yung dokumentong buo. Oh, si Congressman Unggob ba pinakita sa inyo? Oh, si Panot, si Vic Rodriguez, pinakita ba sa inyo? Ako, may kopya ako. Oh, so ito ha, pakita ko sa inyo mamaya yung kopya ng BICAM na yan, no? Malinaw po na ano yun, na malinaw po na draft po lang talaga yun. So ngayon ito ha, ito yung balita kanina. Okay. Oh, petition seeking to nullify 2025 national budget filed before Supreme Court. So putang na nakangiti pa talaga yung dalawa, no? Si Ungab tsaka si Victor Rodriguez. Dapat ang pangalan ni Ungab, Ungas. Dapat Ungas tawag sa iyo eh. So alam nyo ka mga kababayan, no, kung bakit gusto nilang ipanullify, 'di ba? Yung budget ng 2025 kasi mga streetwise, no, yung budget po ng 2025 kung ipapa-redo or uulitin po 'yan, aabutin na naman po ng ilang buwan 'yan. Oh. So ngayon, ang pinakamabilis dito is uulitin lang po yung budget ng 2024. Oh. Kasi magiging default 'yan eh. So kapag inulit po yung budget ng 2024, ang mangyayari dito, balik na naman po dito yung budget ni Sara Duterte na billion of pesos. And by the way, mga kababayan, yung pinapalabas po nila nito, intriga lang po talaga ito. Pakita ko sa inyo mamaya yung ebidensya natin ha. So ngayon, actually nakailang pakita na ako dito eh. So ito nakita ko to sa One News, no. Sabi dito, oh, Davao Representative Isidro Ungab and former Executive Secretary Vic Panot Rodriguez have filed petition before the Supreme Court seeking to nullify. So, nullify, papawalang bisa, the 2025 General Appropriation Act over the alleged irregularities. Alam niyo kung ano nakakatawa dito? Di ba? Ano eh, dati sabi nila dati GAA. Ngayon naman BICAM na. So, nag evolve yung bintang. Kapag nag evolve po yung bintang, ibig sabihin nun, hindi consistent. O, di ba? Pag hindi consistent, gawa-gawa lang po talaga ito. May mga bagay po na madaling intindihin pero ayaw nilang intindihin kasi ang gusto lang po talaga nila intriga. Oh, the petition claims that the Bicameral Conference Committee left blanks on its report on budget allocations for several agencies, including the National Irrigation Administration, Department of Agriculture, and Philippine Coconut Authority. Diba? Rodriguez, Ungab, and other 6 petitioners urge that the blank parts in the budget constitutes the grave abuse of discretion and violates the Constitution, which mandates the education sector to retrieve the highest budget allocation. Ano ba problema ninyo? Eh, pinakamataas pong budget pa rin po ngayon ba, Department of Education pa rin. Di ba? Tanga-tanga na naman to mga to eh. So ngayon nakakuha tayo ng copy dito. So ito yung actually hindi ko makita yung buong copy ng eh. Hindi nila pina-public eh. So ito yung copy ng petition nila, no? Okay? Petition for Centurary. So Centurary, ibig sabihin nun, review. Oh. So sino ba mga nandito? Ito. Dito pala. Si Rodriguez, si Ungab, si sino ba to? Rogelio Mendoza, Benito Ching, Redimberto Villanueva, Rosela de la Peña, Santos Catubay, tsaka Dominic M. Soli. Sino yung mga yan? Hindi ko kilala yung mga hayop na yan, no? So, yan. So, actually, hindi naman nakalagay dito presidente. Di ba? House of Representative as represented by Ferdinand Martin Romualdez, Senate of the Philippines, Escudero, tsaka Executive Secretary, Bersamin. Okay. Hindi naman nakalagay dito yung Office of the President, no? So, sabi dito, no, ako na yan, basahin to. Wala namang kwenta to.
O ito lang, a constitution is a system of fundamental laws for the governance and administration of a nation. It is supreme. Actually, ito, pakita ko na kasi yung katangahan ng mga putang ilan tong mga to, no? So ngayon, mga kababayan, ito yung sinasabi ko. Okay. Yan, ito yung mga sinasabi nila mga blanco-blanco. Okay. So ngayon, ang teka lang. Ang problema dito ni Ungab at saka ni Vic Rodriguez, hindi nila pinapakita yung buong dokumento. Oh, tayo may dokumento tayo dito buo. At ang nakakatawa dito, ang nag-share po nito DDS. Friend ko sa Facebook. Tama mo, takatangahan mo, di ba? Kaka-share mo, di mo alam na ano, na nilaglag nyo yung sarili nyo dito. So, ito, pakita ko sa inyo. Ito yung pinaka-ano niyan eh. Ito. Yan. Oh. Buti pa ako, lakihan natin Buti pa ako magpapakita ko ng buong dokumento. Eh, yung pinapakita po ni Ungab at saka ni Rodriguez, putol-putol. Oh, so ito yung gusto ko makita eh. Yung headings na sinasabi ko. Oh, yung inihingi ko pa dati. Oh, mga babae nakalagay dito Wait lang, malakihan natin. Yan. Okay, wait. Isa pa. Yan. Okay. So sabi dito Conference Committee Report. So, ibig sabihin, non-report pa lang ito. Hindi pa ito yung final draft. Tanga! Tatanga nyo talaga. Isipin nyo mga kababayan, no? Pupunta kayong Supreme Court, ang dala-dala nyo draft. Kasi mga kababayan, yung draft po na yan, mga ka-streetwise, pwede pa pong baguhin ito ng BICAM. Hindi pa po ito tapos. O, tingnan nyo, sabi dito continue O, sabi dito. O, appropriating funds for the operation of the government of the Republic of the Philippines from January 1 to December 31, 2025. Oh. So sabi dito Bicameral Conference Committee on disagreeing votes of the 12 on House Bill number 108-800. Oh. So sabi dito, disagreeing votes pa nga ito. So proseso pa lang ito mga kababayan. Sobrang basic kasi mga kababayan, no? Alam nyo kasi pag bobo po talaga, hindi po nila maintindihan yan. Ang para sa kanila, pag sinabi mong blanco, para sa kanila blanco na. Ganun na talaga. May blanco, mali yan. And dapat tinatanong nyo dito, ano ba yung blanco na yon? So yung blanco po na yon is parte po ng kanilang Bicameral Conference Committee dahil po meron po sila disagreeing votes. Ano ba ibig sabihin ng disagreeing votes? Meron silang hindi pagkakasunduan pa. So kaya may blanco. Tangatang. Alam nyo kahit anong explain natin mga kababayan sa mga bobong DDS, mga ka-streetwise, hindi sila maniniwala. Kasi mas maniniwalaan po nila yung katangahan kaysa katotohanan. Kasi nga po para sa kanila, di ba? Duterte lang ang malakas. So, continue nga natin po. Sabi dito. So ngayon, kung titingnan natin dito, no, from page 1 to page 13, walang blanco. Walang blanco to. Tinignan ko to kanina, walang blanco dito. Pati yung nirereklamo nilang DA, pati nirereklamo nilang Philippine Coconut Authority, walang blanco. Actually, medyo mahaba to, no? Sa page, ano ko ata nakita, page 9? Tingnan natin, page 9. Page 9. O, kita nyo, ako pinapakita ko yung buong dokumento. Tama ba? Page 9 ba yon? So, whatsoever, no? Wait lang. So, hanapin ko. Wait. Pakita ko sa inyo. May makita lang akong isa, okay na ako. Ayan, so ito. Yan, ito. Kita nyo? Okay. Yung isa sa mga nireklamo nilang blanco, ito yung Philippine Coconut Authority. Di ba? Ayan, ito yung blanco sinasabi po ni Duterte. So, from page 1 to page 13, meron naman nakalagay na amount, 1.2 billion. Tapos ito po yung pinirmahan nila. Malamang ito yung sinasabi po nila Rizon Teberos, nila Chis Escudero, na walang blanco. Kasi ito yung pinirma nilang walang blanco eh. Walang blanco yan. So, dito yung pirma nila sa bandang baba. Yan na, ito na. Yung pirma nila. So, ang tanong dito, ano yung pinirmahan nila? So, ang nakalagay dito mga kababayan sa bandang taas, ito the technical staff of the House Committee on Appropriation and the Senate Committee on Finance are authorized to effect correction of typographical
and printing errors, as well as necessary adjustment as such as performance indicator and the section number of general and special provision as a consequence of the amendments. Oh, yung sinasabi po nila Stella Kimbo at saka ni Chis Escudero na meron sila mga technical staff na gumagawa nito, nakalagay po dito sa pinirmahan nila. O yan o, the technical staff of the House of Committee on Appropriation and the Senate. So pwede silang, di ba, sila ay authorized na maglagay po ng correction, pati po yung mga necessary adjustment. Diyos ko, napaka-basic dito. Alam nyo mga kababayan, no? Ang sinasabi natin dito, hindi pa ito yung pinirmahan ng presidente. Kaya pumirma yung mga yan kasi nga po, merong karapatan yung mga staff ng technical staff ng House Committee para po i-adjust yung budget. So kaya sila pumirma. So ibig sabihin nun, ang linaw naman dito eh. So ibig sabihin nun, yung mga hindi pumirma, hindi nyo naintindihan ito. Ganun ba ibig sabihin nun? Yan mga hindi pumirma, mga tanga Si Bato, si Cayetano, si Bongo, si Ligarda. Ontiveros yan, hindi pumirma eh. Si Jaime Marcos, hindi pumirma. Di ba? Si Coco Pimentel. At ngayon mga babayan, at sa same document po na to, sabi ko sa inyo, importante malaman natin yung headings eh. So dito po, same document po ito, yung sinasabi nilang blanco, ito na yon. Saan na ba yon? Continue natin. Yung sinasabi nilang blanco. Wait lang ha. Isin natin to. Page 25 bata, 25 bata yon. SP, wait hanapin natin. Blanco. Ito. Dito na. Department of Agriculture na eh. Dito na yan. Ako mga kababayan, kung gusto niyo ng copy nito, pwede kong bigay sa inyo. Hindi ko po kayo gagawin tanga tulad ng ginagawa nila sa mga DDS. Ito na yung mga blanco. Ito na yung mga blanco. Dito sabi nilang blanco. At mga kababayan, dyan po sa mga blanco po na yan, nakalagay po sa pinirmahan nila na ang mag-a-adjust po nito is yung technical staff po ng BICAM tsaka ng Senate. So, ngayon, ang nakalagay dito ano bang headings nito? Amendments to special provisions. Ano sa Tagalog? Pagbabago sa mga special na provision. So, ibig sabihin ng mga kababayan, may babaguhin pa talaga dito. Hindi pa ito yung final. Alam nyo, napaka-basic nito eh. Pumunta talaga kayong Supreme Court para magmukhang tanga doon. Ang point ko dito mga kababayan, dapat po kasi kapag ang problema kasi dito, nagiging habit na rin po talaga natin, especially ng mga politician, na pupunta ng Supreme Court para mang-intriga lang. Dapat po meron tayong penalty tungkol doon, para doon. Sige, sabihin na nga natin, ako naniniwala naman ako na yung mga blanco-blanco po na yan is parte lang po ito ng proseso. So, hindi ito yung pinirmahan ng presidente. At obvious naman po talaga na yun talaga yun. Intriga lang po talaga ginawa nila. So, ngayon dapat po kasi meron penalty po talaga yung ginagamit po yung Supreme Court para gumawa ng intriga. Tulad na ginagawa ni Ungab at ni Rodriguez ngayon. Intriga yan eh. So, ito lang napaka-basic lang nito, no? Ito yung ginamit ko metaphor dito eh. Kilala niyo yung vlogger na hindi naliligo? Allegedly yung babae, si Joey Cruz. For example, si Joey Cruz. Sinabi ko, Joey, maligo ka nga, baho mo eh. Puro ka libag. Buong katawan mo, puro libag. Di ba? Parang ganun. Ngayon, habang naliligo si Joey Cruz, hindi pa tapos maligo, pumasok ako sa CR. Oy, ang dumi-dumi ng batok mo. So fair ba 'yon? Hindi fair 'yon. Kasi hindi pa siya tapos maligo. Dapat bago ko sitahin na madumi yung batok niya, na may libag pa yung batok niya, dapat, 'di ba? Tapos na siya maligo. 'Di ba nakuha niyo yung point? Baka niyo sisitahin yung bagay na pinoproseso pa lang. Napaka-basic naman ito. So ito yung sinasabi ko So ang problema dito, kung magsalita itong si Vic Rodriguez, akala mo linis-linis.
Oh, kung makikita niyo dito, ang point ko dito, magpasalamat ka nga, magpasalamat ka nga, eh. Hindi ka pinatulan, eh. Actually dapat buksan natin ulit itong kaso na 'to. Yung ginawa ni Vic Rodriguez yung ginawa ni Vic Rodriguez noong 2022 regarding po dito sa ano, dito 'to, sa sugar fiasco. Oh, isa sa mga reason po kung bakit nasibak si Panot, si Vic Rodriguez kasi nga po diyan po sa sugar fiasco po na 'yan. Oh, Rodriguez admits asking Sugar Regulatory Association ata 'to 'no, to draft import order. Oh, ikaw ang nag-utos sa SRA para mag-import ng sangkatutak na asukal na maanomalya. O, 'di ba? Ayun ba, nasagot mo na ba 'yon? Hindi pa. Pinabayaan ka na nga lang dito, eh. Isa ito sa mga reason kung bakit ka nasibak. Oh, tapos yung isa pa, ito, Rodriguez shoots down rumor on 100 million bribe for government post. Gossip fantastic, 'di ba? So, meron din po kasing issue si Victor Rodriguez na nagbebenta po ng appointments nung siya po yung executive secretary noon. 100 million. So, ano yung ebidensya dito? Yung issue ni Pastrana. Oh. Ngayon, kung sinasabi ni Vic Rodriguez na ito ay impeachable offense, 'di ba? At iaakit nila ito sa Supreme Court, ang tanong dito, tanga-tanga ka. Oh, anong kinalaman ng presidente sa gawain po ng legislative? Oh. And besides mga kababayan, 'di ba? Gumawa ka ng anomalya nung ikaw yung executive secretary noon, 'di ba? Pinalabas ka ng tahimik. Pinalabas ka ng kahit papaano may dignidad. Pinalabas ka, sinipa ka sa gobyernong ito na ang pinalabas po may problema ka sa pamilya. Pero in reality, sablay ka. Maanomalya kang tao ka. Tapos ngayon magbibida-bida ka. Eh, Diyos ko. Ewan ko lang, no? Kasi total, nasa Supreme Court na to, baka ito na yung last time na pag-usapan natin to. So ngayon, kung gusto nyo pong ng copy, kasi ako nga, vlogger lang ako, may copy ako eh. Di ba may copy ako nung sinasabi nilang dokumento na mga blanco-blanco? Eh bakit kayo hindi nyo pinapakita? Bakit kayo hindi nyo nilalabas on public? O kayo, kung gusto nyo ng copy nito, PM nyo lang ako sa Facebook. Share ko po sa inyo, no? Oh. So yun po mga ka-streetwise. So yan po sa Team Replay. Ano nga po masabi nyo nga po dito? Sa ginawang katarantado na naman po ni Ungab tsaka ni Rodriguez, na pag-file nga po ng Centurary sa Supreme Court para po invalid or innullify yung 2025 budget. Yan, no? So, pa-comment lang po sa baba. Binabasa ko po lahat yan. At syempre, dyan din po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. At kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, kasang muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye.